Kailan ba talaga kailangan dumaan sa korte ang hatian ng mana? Ito ang lahat ng sitwasyon. Una, kapag hindi nagkakasundo ang mga tagapagmana. Kapag may tumatanggi pumirma o may ayaw pumayag sa hatian, korte ang papasok. Pangalawa, kung may nagtatalo kung sino ang tunay na tagapagmana. Halimbawa, may lumalabas na anak, may kinikilalang common law partner o may question sa legitimacy. Korte ang magpapasya. Pangatlo, kapag wala talagang naiwan na malinaw na dokumento, gaya ng last will and testament o walang ORDCR, titulo o tunay na records. Ang korte ang magpapatunay kung sino ang may karapatan. Pang-apat, kung may invalid, kinu-question o magulong last will, kailangan ng probate para i-validate ng judge ang testamento bago maghahati. Panglima, kapag ang ari-arian ay indivisible, tulad ng iisang bahay o maliit na lote, at walang gusto magpabenta o walang pumapayag sa compromise, ang korte ang mag-uutos kung ibebenta ba ito o paano hahatiin ang value. Pang-anim, kapag may menor de edad na tagapagmana, lahat ng hatian na may minors ay dapat dumaan sa korte upang protektado ang karapatan ng bata. Pito, kapag may tagapagmanang nawawala o hindi mahanap, hindi pwedeng hati-hatiin privately. Kailangan ng judicial process. Walo, kung may kaso ng estafa, panlilin lang, forgery, o bentahan ng mana ng walang paalam sa iba, korte ulit ang sasagot dito. At sa bawat judicial partition, kailangan ng tamang technical survey para makita ang tunay na sukat, boundaries, at pwedeng paghatian. Dito papasok ang GC Land Surveying para siguradong tama at legal ang basehan ng hatian. Tandaan, kung may away, duda, minor, question sa karapatan, o hindi paghihintay, korte ang hahawak ng proseso. Ako ang inyong attorney engineer. Don't forget to subscribe, like, follow, and share.